PBBM ipinakita ang tunay na kayamanan at paano tinulungan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga mamamayan ng pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Halika, ating itong pag-usapan mga kaibigan. Personal na inabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang higit 33 million pesos na halaga na tulong sa mga socio-civic project fund sa mga barangay ng General Santos City at Sarangani Province. Paano nga ba tinulungan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo at ang pagsasalamin ng tunay na kayamanan ng Pilipinas? Kung tatanungin ka, sino ang tunay na mayamang bansa? Ang may bundok ng ginto o ang may pusong gintong nagmamalasakit sa kapwa? Isang kwento ng pagkakawanggawa at malasakit ang ibinida ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kasaysayan ng ating bansa. Bihirang makakita ng hakbang na higit pa sa sarili, at ito ang ginawa natin para sa Afghanistan. Bayan, walang may iwan at walang mapapabayaan. Yan ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino sa harap ng pagtaas ng bilihin sa merkado, lalo na ng langis. Kung ating makikita at mapapansin sa datos ng pinakamahihirap na bansa sa buong mundo, kilala ang Afghanistan na pinakamahirap sa lahat ng mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Pero teka, bakit nga ba tayo nagbigay ng tulong sa isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo? Ano ang meron sa kwentong ito na dapat mong malaman hanggang dulo? Humanda, dahil ang bawat detalye ay magpapakilala sa yaman ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Mula nang muling masakop ng Taliban ang Afghanistan noong 2021, higit sa 200 na extrajudicial killings at 400 arbitrary arrests ang naiulat ng United Nations. Ang dating mga tagapaglingkod ng gobyerno ng Afghanistan at mga kasamahan ng puwersang Amerikano ay iniwang nangangapa sa dilim, walang direksyon, walang tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang sinag ng liwanag ang dumating, ang oportunidad na mailipat sa Amerika gamit ang Special Immigrant Visas o SIV. Ngunit hindi madali ang proseso. Sa halip na mabilis na lumipad patungo sa Amerika, ang mga aplikante ng SIV ay kailangang maghintay. Ngunit saan? Dito pumapasok ang papel ng Pilipinas. Noong Setyembre 25, 2024, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang temporary arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Dahil dito, binigyan ng pansamantalang tahanan ang 300 Afghan nationals habang inaayos ang kanilang US visa applications. Pero teka, bakit ito mahalaga? Dahil sa kabila ng mga agam-agam ukol sa seguridad at legalidad ng pag-stay ng mga Afghan sa bansa, nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos. Nilinaw niya na ang mga Afghan nationals na ito ay hindi refugees at walang banta sa ating seguridad. Bagkus sila ay profesional na tumulong sa Amerika noong panahong kailangan sila ng mundo. Ngunit bakit sa Pilipinas? Maaring itanong ng ilan. Ang sagot ay simple, ngunit makapangyarihan. Dahil kaya nating tumulong. Sa ilalim ng kasunduan, ang lahat ng gastusin para sa pananatili ng Afghan nationals, mula sa pagkain, tirahan, hanggang sa medikal na pangangailangan, ay sagot ng gobyerno ng Amerika. Hindi rin sila ilalagay sa mga EDCA sites, bagkus ay isa sa pribadong pasilidad na pinangangasiwaan ng kontratadong staff ng United States government at binabantayan ng Philippine National Police. Ang mga Afghan nationals ay sumailalim din sa masusing medical screening bago dumating sa bansa. Sa loob ng 59 na araw, mananatili sila sa Pilipinas upang tapusin ang kanilang visa processing. Ngunit sa kabila ng limitadong panahon, ang kanilang pananatili ay may malalim na simbolismo. Dito nagsisimula ang mas malaking kwento. Hindi man tayo ang pinakamayamang bansa sa ekonomiya, ngunit sa pagkakataong ito, pinatunayan natin ang ating yaman sa malasakit. Ang aksyon ni PBBM ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kakayahang magbahagi ng kabutihan. Pero paano nga ito nagiging mahalaga para sa atin? Ang pagtulong sa mga Afghan nationals ay nagpapakita ng ating kakayahang maging kasangga sa pandaigdigang komunidad. Ang mundo'y nakatingin at ang Pilipinas ay naging liwanag sa gitna ng dilim para sa mga nawalan ng pag-asa. Samantalang ang ibang bansa ay nag-aatubili, tayo ay kumikilos.
Therefore, ano ang aral? Sa bawat kilos ng kabutihan, ang Pilipinas ay nagiging inspirasyon. Isang bansang handang tumulong, hindi dahil may sobra tayo, kundi dahil naiintindihan natin ang halaga ng pagtutulungan. Sa bawat Afghan national na pansamantalang naninirahan sa ating bayan, hindi lang sila ang natulungan. Naging malinaw rin sa mundo na ang tunay na yaman ay nasa puso ng isang bayang may malasakit. Hindi ba't napapaisip ka? Sa simpleng pagbukas ng ating pintuan, na ipakita natin na ang Pilipinas ang tunay na mayamang bansa. At ang tanong, kailan ba mawawala ang yaman na ito kung mananatili tayong bukas palad sa kapwa? Hebreo 13 verse 2. Huwag ninyong kaliligtaang magpakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang bayan, sapagkat sa paggawa nito, ang ilan ay nagpatuloy sa mga anghel nang hindi nila nalalaman. Ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan at dayuhan, ay isang malinaw na nagpapakita ng ating pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Ang desisyon ng Pilipinas na magbigay ng pansamantalang tahanan sa mga Afghan nationals ay isang makapangyarihang halimbawa ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos at pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Hindi natin laging malalaman ang buong epekto ng ating kabutihan, ngunit tulad ng sinasabi sa Hebreo 13 verse 2, maaari tayong maging kasangkapan ng ating Panginoong Diyos upang ipadama ang kanyang pagmamahal sa mundo. Ang bawat maliit na kabutihang ginagawa natin ay nagiging patotoo ng kanyang kalulatian. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sangkatauhan, nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang pagmamahal at gabay. Sa liwanag ng iyong mga salita, natutunan namin ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan at walang tahanan. Salamat po sa inspirasyon na makita ang tunay na yaman ng aming bansa sa pamamagitan ng malasakit at pagbabahagi. O aming Panginoong Diyos, idinadalangin namin ang aming mga kapatid na Afghan na pansamantalang naninirahan sa aming bansa. Pagpalain niyo po sila ng pag-asa at kalakasan habang naghihintay sila ng bagong simula sa kanilang buhay. Bigyan niyo po sila ng kaligtasan, kaginhawaan at proteksyon sa kanilang paglalakbay. O aming Panginoong Diyos, pinapanalangin din namin ang lahat ng tagapakinig at manonood ng mensaheng ito. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso nawa'y makita nila ang kahalagahan ng pagkakaisa, malasakit at pananampalataya sa iyo. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na patuloy na maging liwanag at biyaya sa iba, anuman ang kanilang pinagmulan o kalagayan sa buhay. At tulungan kami na mas makilala po namin ang aming Panginoong Kristo sa aming buhay. Papasukin siya bilang aming tagapagligtas at mag-ilaw kami sa mundong puno ng kadiliman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa patuloy na pag-aalaga po sa amin at sa aming bansa. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami. At salamat sa inyong pag-ibig sa amin. At patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito magsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.